Hi! Magandang araw. Ako nga pala si Paulo. Gumawa ako ng video para sa mga mahilig bumili ng second hand na laptop. Tuturo ko sa inyo yung knowledge ko about dun sa second hand na laptop at para aware kayo sa mga bibili nyo at hindi kayo maloloko. Lalo sa mga components para ma-double check nyo ng maigi. May 8 tips ako na ituturo sa inyo. Tara, samahan niyo ako sa video na to. Bali yun, ang 8 tips na ituturo ko sa inyo ay ito. Una, yung serial check and exact model. Unang gagawin ay mag-open ka lang ng CMD. Yan, CMD. Type mo sa search bar, CMD. Tapos type mo lang, click mo lang ito, run as administrator. And click yes. After ma-type mo yung after mag-open ng CMD or command prompt, type nyo lang is wmic cs product. And after nyan, enter mo lang. Yan. Makikita mo dito yung full details nung laptop mo. Yung una, yung serial, ito. And yung pangalawa, yung model niya is IdeaPad Slim 3. Yan. Then, para saan ba yan? Yan para malaman mo kung ilang years na yung laptop mo or kung mayroon pang warranty. So, yan. Open ka lang ng browser. Yan. Tapos type mo lang kung anong, since nakita ko is Lenovo yung laptop natin, type mo lang Lenovo warranty checker. After nyan, click mo lang yung unang lalabas. Yan. Excuse. After nyan, punta sa Philippines. Then, click mo yung laptops. Kasi laptop yung check natin. Dito sa per check ng serial, click mo lang to. Yan. Yan. Copy. Tapos i-paste mo dito. Then submit. Yan. Yung laptop na gamit ko ngayon ay may warranty pa, 23 months. Yan. October 23 end ng warranty nito, and warranty service is October 2026. So mayroon pa akong 23 months in case na may masira to. Pwede ko pa siya ipa-repair sa kahit anong service center ni Lenovo. Basta dala nyo lang yung resibo. Yan. Kaya mahalaga rin ma-double check nyo to. Yan, number 1. So, ito, okay na to. Alam nyo na kung paano malaman kung ilang years na yung laptop. Kung siyang simula. Ayan. May warranty pa ba? Okay. Then, sunod na tayo guys sa laptop battery. Ayan, laptop battery. Ang sabi dito, open ng command prompt. May na-open na ako. Sa type lang natin ay power CFG. Tapos, battery report. Once na ma-type niyo yan guys, hit enter lang po. Yan. Tapos, may sinave na report dyan, pupuntahan nyo lang yung path na yan. So, open ka ng folder. Open ka ng folder. Then, click mo yung this PC. Base dito, click mo daw yung C. Tapos, punta mo si Windows. System 32. Yan. Sa pinababa siya. Yan, System 32. Tapos hanapin mo si battery report. Battery report. Since ito siya, yan. Battery report, HTML, ito yon. Ka-open mo to, guys. Click mo lang. Just once lang. Ito, sa battery report, napakalaga na ito. Since bumibili kayo ng second hand na laptop, dapat alam nyo kung ilan yung design capacity ng battery. So, yan. Bali ito, guys, ito nakikita nyo, yung design capacity niya is 47,000. So, pag napuno yung battery na yon, pinaka maximum niya is 47. So, yung laptop ko, yan, napuno, full bat siya.
na 46,890. Ibig sabihin, goods pa yung battery ko. Kasi hindi naman siya nagkakalayo dun sa mismo design capacity niya. Kalapit lang sila. Dun yung malalaman guys kung yung battery na bibili niyo second hand is sobrang layo dun sa design capacity. Minsan kasi ito umabot na ng 10,000. Ibig sabihin nyo, pasira na yung battery. So, dun sa bibilihan nyo ng laptop, pwedeng sabihin, ito na lang yung full charge ng battery. Sabi niya kasi 1 to 3 hours pa bago malobat. Based dito sa report na to is nakita ko agad na mabilis to malobat. So pwede kayo doon guys mangingi ng yung second hand na laptop na bibili niyo, halimbawa 10k, pwede niyo pang pababaan since yung battery niya ay sira. Pwede kayong tumawad at least at 8k mga ganun. Since doon pa lang sa battery alam niyo na may sira. Okay guys, naintindihan? Then sunod, okay na yung number 2. Etong number 3 pala, pag hindi nyo nakita yung report dito, yan, minsan kasi hindi lumalabas yan. So, pupuntahan nyo lang itong website na to. Yan. Ito siya, ito. Yan. Download ako guys para makita nyo kung paano siya gumagana. Yan. Scroll down nyo lang to guys. Yan. Scroll down, then hanapin nyo tong download battery info 64-bit. Yan. Kasi yung laptop natin naka 64-bit na ngayon. Yung mga 32-bit, yung mga luma, yan. Paano malaman ang laptop kung 32-bit o 64? So, ito guys. Ito, nakikita nyo tong this PC na to. Right click nyo lang yan guys. So, properties. Tapos, ibaba nyo yan. Makikita nyo dito guys. 64-bit. Dito banda yon, may 64-bit. Since kasi yung mga laptop ngayon is wala nang 32-bit na gumagamit. Dito nyo makikita yon. Ito pala ito. Itong system type. Yan, 64-bit. Kaya download natin guys is yung 64-bit. Ito. Download ko guys para makita nyo rin. May idea kayo kung hindi gumana yung battery report sa FG, pwede nyo gamitin si battery info. Tatlo yan guys. So click nyo lang yung application. Extract lang. Tapos extract. Click nyo lang si application. Huwag kayo malilito sa yan. Saka ito. Itong application. Battery info view. Yan. Ibig sabihin yan, more info lang then run away. Yan. Diba dun guys sa report na to? May report. Yan. Full capacity niya is 47. So, same lang din siya dito sa battery info. Yan. Design capacity niya 47. Tama. Yung full charge niya capacity, ito. So, yun. Accurate naman siya guys. Kaya doon pa lang guys, hindi na agad kayo maluloko. Okay? Close ko na to guys. Then, close ko na yung battery report. Next na tayo. Okay na tong 2. Alam nyo na yan. Yung 3. Keyboard tester. Napakalaga nyan. Siyempre, yun. Balik na tayo sa pangatlo. Yung keyboard tester. Ayan. Napakalaga nyan. Lalo na pag bumili ka ng second hand na laptop. Tapos yung ibang keys pala, hindi gumagana. So, yun. Ang ating gagawin is pupuntahan natin tong website na to is en.key.test.ru. Yan. Ito siya. May dalawa siyang function per Windows. Yan, makikita nyo yung mga function ni Windows, yung mga keys. Pwede rin siya sa pang Mac. Control, Option, and Command. So, yun. Sa Windows, type natin 3. Kung gumagana siya. 3. Oh, ba't di siya gumagana? Refresh lang natin guys. Yan. Spacebar. Pinutin yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Yan. Dito pa lang guys, alam nyo na agad na fully functional yung keyboard na pinipindot nyo. Yan, yung mga keys. Yan, that alam nyo yan. Windows, Alt, sa J, question mark, J, o, diba?
doon pa lang guys, alam nyo na yung binibili nyong second hand na laptop is working pala. Okay? So, yan, 89, yan, plus, working siya. So, yun. Bali, itong pangatlo natin, lagyan mo sa asterisk, ibig sabihin, tapos na natin sa topic natin. So, yung audio, napakasimple lang naman gagawin natin. Punta lang tayo sa YouTube, search tayo ng kahit anong kanta. Para alam naman natin na yung binili natin na second hand na laptop is hindi palang ngarag-ngarag. Okay pa yung audio. Kasi isa sa mga bumili ka na ng second hand na laptop, hindi mo pa dinig yung audio. Na nagpapasarap sa spaghetti. Kaya kompleto na ang sarap ng Pasko. Kumplituhin ang Rinig na saya ng rinig Pasko niyo with yung Eden. sounds ng ano, no? Yan. Ayun, this song is called Dilaw. Bali, pag nakabili kayo ng laptop yung sabog na audio, may mga alternative naman. Yung bibili ka ng extension na audio, worth 250 ata yun or 350. In case na gustong-gusto niyo yung laptop pero yung audio lang may problem, pwede naman yun. Isasalpak nyo na siya sa USB port. Yun. Pwede siyang gamitin na pang, yun nga lang kailangan siya ng wired. Wired like earphone, headset, like that. Based dito, yun. Diba guys, rinig na rinig nyo. Ang ganda ng kanta ng Dilaw. Then yan. Asterisk natin, ibig sabihin natin, nadaanan natin yung pang-apat na topic. Sunod na natin guys, yung SSD and HDD health status. Napakalaga na ito guys. Pupuntahan lang natin guys yung website na HD Sentinel. So yan. Nag-open na ako dito. Yan. Download lang natin yung portable. Yan. After natin ma-download, may subscription pa pero wag tayo dyan, wala tayong pera. Gamitin lang natin yung free. Yan. Habang nagda-download yung portable, hintayin natin matapos. Yan. Isa yun guys sa pinakamagandang alam na dapat natin pag bumibili tayo ng second hand na laptop. Kasi dyan nanggagaling mismo. Pag mababa yung status, madalas nagbo-blue screen yung laptop. Minsan naghahang, mabagal. Kakabili ko lang, ba't ganito? So, yun. Dapat malaman nyo rin kung okay pa ba yung health status ng yan. Pagka-download ko, extract ko lang siya sa WinRAR. Yan. After that, open lang natin yung HD Sentinel Pro Portable. Then, hanapin natin yung application lang. Like this. Yan. HD Sentinel. Open nyo lang guys. Tapos, yes. Wait nyo lang guys. Then, magpa-prompt yan. Yan. Dahil wala tayong registration key, close lang. Kitang-kita nyo guys. Nakita nyo yung health ng ng SSD ng laptop na gamit ko ngayon is 99. Performance niya is 100. So, ibig sabihin na ito, sobrang goods ng health status ng SSD ko. Yan. Huwag nyo kakalimutan yan guys, napakahalaga yan, lalo na sa bumibili ng mga second hand na laptop. Okay? So, yun, close ko na to guys. Close ko na rin to. Then, yung pang-5, lagyan mga asterisk, ibig sabihin na daanan na natin. Sunod tayo sa USB ports. Yan. Yung advice ko, dala kayo ng flash drive, USB drive, or wired mouse. Para ma-double check nyo yung USB port, since physical to, kailangan natin malaman kung functionally pa. Kasi kung bumili ka ng laptop, hindi gumagana yung mga USB ports, edi sayang nga din yung pera mo. Yan. Kaya kailangan natin magdala ng flash drive, o mas kilala sa USB. Yan. Para ma-double check natin yung USB ports. Kung fully functional pa. Okay? Physical to. Dahil kailangan nyo magdala talaga. And sunod, yung LCD screen. Physical din yan guys. So double check nyo buong gilid ng LCD. Baka may nakikita kayong dot na maliliit. Ibig sabihin nun, may damage yung LCD nun. Yan. Double check nyo yung LCD kasi napakalaga nyan. Pag yan nasira agad, wala na guys.
Mahal pa naman ng LCD. Kaya dapat i-double check natin yan, guys. Yan. And sunod, yung hinge. Ito yung pag tinutupi mo yung laptop yung sa gilid. Bago ka bumili ng laptop, i-double check mo yan. Kasi, minsan kasi yung mga nagbebenta, hindi nila sinasabi na dinikitan lang pala nila. Kaya, minsan, di ba, pag sinasarado natin yung laptop natin, tinutupi natin, may makita mo yung mga nakauwang, yun, hinge yun. So, dapat, dino-double check nyo yan, guys. Kasi, sayang din yung pera nyo pag yung hinge, lalo na pag yan yung sira. Mahirapan na kayo magtupi-tupi ng laptop. Yan. Sana guys, may natutunan kayo sa 8 tips na tinuro ko sa inyo guys. Napakadali lang yan guys. I-apply nyo once na bibili kayo ng second hand na laptop. Okay guys. Yun, maraming salamat guys sa panonood sa video ko. Yun, comment below lang guys pag may tanong kayo sa akin. I-assist ko kayo. Okay? Ayun, maraming salamat sa panonood ng YouTube channel ko. Thank you guys.